Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito at tayo muli dadako sa salita ng ating Panginoon. So buksan natin ang salita ng ating Panginoon sa Revelation chapter 13 verse 16 17. Sayang, wala yung mga iba kasi nagugurigo na ka, no? Sister Santa, gurigo, sa mapakikita yo, di anak ni Analin, nagurigo, nuno taado kay ayos na ka ni Analin. Ngayon ti Diablo, kadang nangaramit ti paraan tapno handa nga makaumay. No, pay kasta daytoy kailangan ko mga daytoy iti may pagkanaga. Ngayon madaydayo ti Apo kadang ang iso ti rason tapno di kasta hanta yung agadal ti saw ti Apo. So kunana in Revelation chapter 13 verse 16 to 17, kunana sa pilitang pinatataghan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Verse 17. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng
katumbas ng pangalan niyon. So kung titignan natin, ang mga bagay na ito ay talagang nangyayari na. Grabe kapag ang bagay na ito ang mangyayari talaga. Kasi maging ang mga Kristiyano, lalo na sa hirap ng buhay, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. So kung tutuusin, nakapasok na tayo sa Great Tribulation. Nakapasok na tayo. Kasi sa 7 years tribulation, 3.5 years peace. Kapayapaan. At papasok na doon sa talagang pinaka-highlight ng buhay dito sa ibabaw ng mundo. Yung Great Tribulation na yan, ito na yung mark of the beast. Na kung titignan natin, napakaliwanag yung sinabi niya dyan sa Revelation. At darating ng pagkakataon na talagang mangyayari ang bagay na ito. Tingnan nga natin sa Revelation 7:3. Ano yung sinabi niya doon? So, nasa Revelation na tayo. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy, hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So, kung titignan natin kung paano magtatak ang sanlibutan, ganun din ang ating Panginoon. Tatatakan niya ang Kanya. Tatatakan niya ang Kanya para hindi makuha ng kaaway. At siguraduhin natin na ang bawat mananampalataya o lingkod ng ating Panginoon ay mayroong tatak din. Ano kaya ang itatatak ng Panginoon na kailangan natin na kabilang tayo sa mga lingkod ng ating Panginoon? Hindi lamang ang mga pastor o mga bishop o mga doktor o mga anupaman ang matatawag na lingkod, kundi yung mga mananampalataya na gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon, sila kabilang sa lingkod ng ating Panginoon. Kasi isa ka na nagpapahayag, hindi lang yung mga pastor ang magpapahayag, kahit ikaw, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, kailangan sabihin mo sa kanya ang katotohanan tungkol sa salita ng ating Panginoon. Kasi kailangan yun eh. Responsibilidad mo yun bilang isang lingkod ng ating Panginoon. So kapag ikaw ay tinanggap mo si Kristo, isa ka ng lingkod ng Diyos. So kailangan sabihin mo sa kanya. At dapat matatakan ka rin ng ating Panginoon. Ang Espiritu Santo kailangan maitatak sa iyo. Kaya ang ebidensya, yung mga natatakan, kailangan magkaroon ka ng desire na mag-speak in tongues. Kasi yun yung sign na talagang natatakan ka ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin, papasok na tayo o nakapasok na tayo. Tingnan nga natin sa Revelation chapter 15, verse 2.
Sabi niya, nakita akong, may nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Ano ba ito? Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng bilang na katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa tabi ng dagat na kristal, hawak ng mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. So kung titingnan natin, isinulat ni John de Vilade ang bagay na ito dahil siya ang pinagbigyan ng revelasyon ng ating Panginoon para isulat ang mga bagay na ito. At dito makikita natin, nagsimula na ang Great Tribulation, sabi ko kanina. Kaya dito, i-implement yung mark of the beast. Kung titignan natin, lalabas, binanggit niya dyan, yung sa dagat. At dyan manggagaling yung beast of the earth, beast of the sea. Yung beast of the sea, ito yung tinatawag na Antichrist. Against Christ. At ang mga ito, yun yung tinatawag na the old dragon. The old serpent. Na may ulong 7 at may 10 sungay. Kaya, kapag lumabas ang mga ito, grabing mangyayari. Sa pilitan na talagang tatatakan ka. Kasi yung unang binasa natin, yung teksto natin, kailangan magkaroon ka ng ganun. Kasi hindi na kailangan magdala ka ng mga pira. Pagdating ng panahon na yun, hindi na kailangan ang pira. So, ang magaganap, puro machine ang magaganap. So, kapag machine ang nagaganap, di ba nag-umpisa ang GCash? Di ba? Kahit nasaan ka man, kung may GCash yung pagbibigyan mo, ano mo lang sa GCash. Pero ngayon, kasi i-level up na lahat. I-level up na lahat. Kaya dito, kung paano dumating ang beast of the sea, darating din ang beast of the earth. Ano yun? Yung beast of the earth na yan. Ang beast of the earth, ito yung tinatawag na false prophet. False prophet. Na kung paano na dumating ang dragon na yan para nandun na ipakita na siya ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, ganun din ang beast of the earth na ito yung tinatawag na false prophet. Ipapakilala niya ang kanyang sarili na siya ang Misaya. Siya ang Kristo. Ipapakilala niya sa mga tao na talagang siya. Kasi kung paano ang nangyari kay Kristo na namatay minsan, ganun din ang taong ito. Ang beast of the earth na ito, na false prophet, ganun din ang mangyayari sa kanya. Mamamatay din siya. At maraming tao ang malilinlang. Nasasabihin siya ang the Savior. Siya ang Misaya. Malilinlang kahit yung mga Kristiyano. Kaya nga gusto ng ating Panginoon na ilabas ngayon
para malaman natin na kahit pahapyaw pa lang, kapag pag-aaralan mo ito malalim, maluwang ang ibig sabihin. Pero gusto lang ng Panginoon na malaman natin kasi palapit na ng palapit ang pagdating ng ating Panginoon. Palapit na ng palapit. Kaya nga, kapag magli-level up, kasi pinapag-aralan mismo ni Bill Gates, hayag na sa buong mundo na si Bill Gates ang may programa nito na kailangan may implement niya ang microchip. Di ba pinipilit nila yung vaccine nun? Ngayon, microchip. Magiging level up ito. Kasi hindi na kailangan magdala ka ng pira. Pag pumunta ka sa bayan, pumunta ka sa mga grocery, hindi na kailangan ng pira. Nasa iyo na, nakatanim na sa iyong buhay ang pirang iyan. Kaya pagdating ng panahon, kapag ikaw ang magbinta, puro na sa iyo na, dala mo na. Kasi i-level up lahat. Hindi na kailangan ng pira pagdating ng panahon na yan. At kaya nga sinasabi natin sa lahat ng mga tao, lahat ng mga nakikinig, kasi gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng knowledge ng bagay na ito para makita natin kung sino talaga. Kaya nga, tingnan natin sa Revelation chapter 13 verse 18. Sabi niya, kailangan dito ang karunungan. Karunungan, yung aral, yung revelasyon, yung wisdom ng ating Panginoon. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. So, ibig sabihin, 666. Kaya kailangan magkaroon ka ng wisdom ng Panginoon. Gustuhin mo man o hindi, i-implement yan. I-implement yan. Kahit Kristiyano ka, sa hirap ng buhay, pagdating ng bagay na ito, pagdating ng panahon na yan, ganun yung sabi nila, hapit sa patalim. Dahil sa hirap ng buhay. Pahirap na ng pahirap ng buhay. Anong sinabi niya sa Episo? Redeeming the time because the days are evil. Di ba? Yun yung tema natin eh. Redeeming the time because the days are evil. So kung titignan natin ang salita ng ating Panginoon na yan, sa verse 18, kailangan magkaroon ka, sabi niya, ng wisdom at pag-aralan mo mabuti ang iyong kalagayan. Kasi nasa huling araw na tayo, hindi na pwede yung patumpik-tumpik, hindi na pwede yung papikpikan ka, hindi na pwede yung talagang parang bata na ay-aymon ka. Yung kailangan ko na tumakder ka, manatili ka sa iyong pananampalataya dahil nalalapit na ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, magkaroon ka ng wisdom, pag-isipan mo mabuti ang iyong kalagayan. Dahil gusto ng Diyos, isa ka sa kanyang dadatnan. Isa ka. Huwag mong sabihin, matagal ka ng Kristiyano. Hindi may bibilang sa katagalan ng iyong pananampalataya, kundi ang tinitignan ng ating Panginoon. Now, ngayon, kumusta ang relasyon mo sa Kanya? Yan ang tinitignan ng Diyos.
Kasi every minute, every hour, we commit sin. Kaya gusto ng ating Panginoon, nakaangkla ka sa Kanya. Lagi kang handa. Anumang oras na darating ang ating Panginoon. Kasi i-implement na talaga ang microchip. Hindi naman agad-agad na itatak sa iyo yung 666. Hindi. I-inject sa iyo ang microchip. Nasa sa iyo na ang pira. Ikaw na ang pira. Kahit anong gawin mo, kapag na-injikan ka, ikaw na ang pira. Grabe. Tingnan nga natin Revelation chapter 17 verse 9. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. So kung titignan natin, mahirap uunawain ang bagay na ito. Sino ba yung tinutukoy na babae? Tayo yun. Yung tinutukoy na babae, tayo yun. Tayo ang nubya ng haring yun. Kaya ikaw ang nubya ng Panginoon na naghihintay ng kanyang pagbabalik at ikaw ang kukunin niya. Mahirap unawain yan, pero ipapaunawa ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Kaya nga kailangan maghanda ang bawat isa. Sabi niya, kailangan dito ang pangunawa. Unawain mo, aralin mo. Kaya nga laging sinasabi ni Pastor Chris na kailangan pag-aralan ng salita ng Diyos. Pag-aralan ng salita ng Diyos. Kasi kailangan talaga ng pangunawa. Kailangan ng karunungan. Kasi ang daming mga mananampalataya, tagapagturo ng salita ng Diyos, iniiwasan ang revelation. Hindi itinuturo ang revelation ng Panginoon. Bakit? Kasi nakakatakot, sabi nila, ang salita ng ating Panginoon dito sa revelation. Pero kailangan natin ng pangunawa. Ang Espiritu ng ating Panginoon, siya ang magpapaunawa sa atin kapag babasahin natin ang salita ng Diyos. Para hindi tayo magkamali. Anong sinabi ni Salmista David? Thy word have I hid in mine heart, that I may not sin against thee. Kailangan nakatago ang salita ng Diyos dito. Hindi ka magiging kontento na tagaupo ka lang dyan. Kundi pag-aralan mo ang salita ng Diyos at ibahagi mo rin ang salita ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang parang espiritual. So kapag nasa sa iyo ang Espiritu ng ating Panginoon, mauunawaan mo ang sinasabi ng Espiritu sa iyo. Kaya ang daming mga tao na kahit sinasabing mga Kristiyano, hindi nila naunawaan about the Holy Spirit. Hindi nila naunawaan. Kaya yung mga revelasyon, hindi sila naniniwala. Kaya hindi nila pinapag-aralan ng revelation ng ating Panginoon. Pero napakaliwanag.
kapag wala ang Espiritu ng ating Panginoon sa tao, hindi niya nauunawaan ang bagay na spiritual. So, ang daming mga churches ngayon na ang kanilang gimo, ang kanilang service, parang wala lang. Importante sa kanila yung attendance. Pero yung maramdaman mo ang presensya ng Panginoon, wala. Kaya nung nag-usap kami ni Pastor Justo sa Villanueva, sa Assemblies of God, tama, pare, sabi niya, yung sinabi mo, na kailangan ng mga iglesia ngayon ang Holy Spirit. Kasi every Sunday, sabi niya, nandun attendance lang. Pero yung presensya ng Panginoon, hindi na nagmumo. Ito ang kailangan natin para mailawan, mag-alab ng apoy. Kaya nga sabi niya yung teksto natin kanina na kailangan ng apoy. Na kailangan mag-alab kasi iyon yung nagpapatunay na ikaw ay tinatakan ng Diyos. Hindi lang sa tatak ng mga makamundong bagay. Balikan nga natin ang Revelation chapter 15 verse 2. 15 to. Sabi ni John D. Beloved, may nakita akong parang dagat, sabi niya, na kristal na nagliliyab. Yun mo to? Yung kristal na yun, nagliliyab pa. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw. So, yung mga nagtagumpay laban sa mga halimaw, yung mga grabing pagsubok, at sa literal, darating ang bagay na yon. Darating ang bagay na yon, nalalabas yung beast of the sea na magpapakilala na talagang siyang makapangyarihan. Yung ahas na yon, yung old serpent na yon, yung dragon na yon, na mismo si Satanas. Ang dragon na yon. Kaya sabi niya, nakita niya yung mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng bilang na katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa tabi ng dagat na kristal. Hawak ang mga alpang bigay sa kanilang ng Diyos. So, makikipaglaban. Sino kaya ang mga ito? Sa literal na bagay, mangyayari ito. Sino kaya ang mga ito? Mayroon yung tinatawag sa Biblia na remnant. Hindi natin alam kung sino ang mga yon. Baka isa ka doon na magiging remnant. Kapag ikaw ay kasali sa remnant na yan, pagdating ng panahon, isa ka na makikibaka sa Antikristo na yan. Pero kung ikaw ay kasali sa iiksit ng Diyos, kasi hindi kaya ng iyong pananampalataya, mapalad ka rin. Hallelujah, glory to God. Tignan nga natin Revelation chapter 21 verse 17. Hallelujah, glory to God. Anong sinabi niya? Sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito. 60, kada panukat na. Ayon sa panukat ng nadala ng anghel. So,
gituktukuyin na ditoy, ipakpakita na. Dijay ayan insaganan ni Apo Dios nga para kadagiti na matikin kwa na. Ipakpakita na dita, dijay talaga nga nakita, impakita ti Dios kini dyan bibilabid nga dijay lugar nga insaganan na para kadagiti agserserbikin kwa na. Kuna na sinukat din niya ang pader. At 65 metro naman ang taas. Sunod nga to. Di ka nga to na. Suhan na nga nakita di unag. Di lang ayan ti pader. Iti nakita na. Iti kangato di pader na. Kitang tayo man dito Revelation chapter 20 verse 4. At nakakita ko ng mga trono. Dati yan. At ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So kung titingnan natin, talagang kung kaya mo, pero dapat isa ka na maiiksit ng ating Panginoon. Yung tinutukoy niya dito, yung mga maiiwan na kaya niyang ipagtanggol, kaya niyang ipagtanggol ang kanyang pananampalataya. So pagdating ng pag-iksit ng Panginoon, mamaya matangkalakay din natin yun. Dito talagang ipinakita kay John the Beloved yung mga nagtagumpay. Nandoon sila, nakita niya sa trono ng Panginoon na talaga yung mga nanatili sa kanilang pananampalataya na napugutan ng ulo, na namatay dahil kay Kristo. Dahil sa patutuo nila kay Kristo na namatay, nakita nila doon. Nakita nila. So, ibig sabihin, ito yung mga nagpapatuto, natutuo, itong ipinapangaral ng mga alagad ng Panginoon na kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Pati si Daniel, tingnan nga natin kay Daniel, chapter 7, verse 9. Sabi niya, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono, naupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. So, dagita timang patunay. Pinapatunayan na talagang may inihanda ng Diyos na para sa mga nananampalataya, para sa mga santo. Kapag nakarating ka doon, ibig sabihin, isa ka na holy, santo. Sabi niya, isa ka. Pero kapag may nakatagong kasalanan dito, ibig sabihin,
question mark. Hindi ka pwedeng makarating sa inihanda ng ating Panginoon. So nakita ni Daniel, hindi lang si John D. Beloved, pati si Daniel ipinakita sa kanya sa Old Testament na talagang totoo ito. Old Testament pero nakita ni Daniel, inireveal ng Panginoon sa kanya na lahat ng mga sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon ay pupunta doon sa langit. Pupunta doon sa langit. So, kailangan maghanda ang bawat isa. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 6, verse 2 and 3. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan. Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Next, verse 3. Hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. So, ito ti Apo, iti authority, power, tapno sikat ti manghusga. Sikat ti manghusga. Ngamin makitam, no anya ti kasasaat ti may nga tao. Ket awan ti may lumeng iti Dios amo na dayjay. Ket i-reveal ti Apo nang runa kadagiti discerner. Ket makita da. Isu nga dito'y pailaeng rabaw ti daga. Kailangan maglinis ka. Kailangan kitaan di sitwasyon mo. Kailangan may balance mo, may bagay mo, no anya di kasasad mo. Ket kitaan di sarili. Han mo nga kitaan ti sabali. Umuna di sarili. Nga kitaan. Sakan to kitaan ti sabali. Tapno iti kasta, iti sangwanan ti Apo. Adda nga makita tayo no kasali tayo mutlaan. Kita tayo ang pa di Revelation chapter 6 verse 9. Nang alisin ng kordero ang panlimang silyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatutuo nila rito. So, dagiti namati kiniapo Diyos, nakita na di jay dagiti kararuwada. Isu nga dagiti kunada nga imay sa nga tao ang katangkatang ti kararuwada dita tangatang han ka nga mamati nga kasjay iti pamati adure dagiti Kristiyano magbagada nga dapay kanong pagkakataon nga may salakan na paano di destinasyon na nakita na mismo ni John D. Beloved dagiti kararwa kunana nga natay gapuken Kristo adda di jay dagiti kararwa ket imbaga naman ni Lucas nga dagiti kararwa nga napan di impierno napan di destinasyon na gapu kadagiti basol nga narangid na adda di jayon
Handang nga agkatang-katang kita tangatang. Isu nga adu na kita tao ikarkararaganda nga i-transfer kano ti Apo manipod di purgatorio. Ilipat da di jay pagarian ti Dios. So nalain, dagiti piluso po kunaga, kasanungay, numay samon nga nabati, amang ikarkararag ka nagijay, sinong tupay ti mangikararag king ka. Diba? Awanan. Ngum dito'y rabaw ti daga ipaglinisan. Dito'y pailaan aglinis kan. Kita mo day tabiyag mo. No kasali ka. Dito'y kailangan isigurado mo. Tasantay nga mo no, anyang oras, anyang aldaw, itiya iti Apo. Nga uray ti anak ti Diyos ko na nahanangan mo eh. Nilaing Ama, inton ag signal ti Ama iji anak na, ibaunan ton ti anak na nga umay nalaing dagiti kupala. Isu nga narigan, kat habang nga hanpay nga nangyari dayta nga great tribulation, iyagawa mo ta sarili mo. Iyagawa mo. Tanariga. Kinantay man Revelation chapter 13 verse 12. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng sugat na nakamamatay ngunit gumaling na. So kung titingnan natin, maluwang ito. Maluwang ito. Kapag ito ang papag-aralan, maluwang. Pero pahapyawan na lang natin. Yung halimaw na yan, na yung sinabi ko kanina na best of the sea, ito yung lalabas na halimaw. Na magpakilala na kailangan sambahin siya. Sambahin ng lahat ng mga tao. Pero kakalabanin niya ng mga alagad ng Panginoon. O mga sundalo, mga warriors ng Panginoon, kakalabanin yan at masusugatan. At darating din ang ikalawang halimaw. Pero malalim yan. Papyawan na lang natin. Sa verse 15. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ng larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So, daytay iti mangyari. Yan ang mangyayari na gusto ng kaaway. Yan ang talagang plano nila na kung maaari lahat ng tao sasamba sa Kanya. Sasamba sa Kanya. Tingnan nga natin sa John, chapter 14, verse 19. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Dahil dati kinunana. Tagsasaw dita ni Apo Jesus. Romans 8:17.
At yamang mga anak tayo, mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Dahil ti pangako ni Apo Diyos. Nga uray kanya tayo, dumaldalan tayo kadagiti adu nga pagsubok, nga mismo ti pamilya tayo, ti maaramat no maminsan, tapno ma-discourage tayo, ngem ti Apo adda pangako na kadagiti anak na. Kaya lang dapat kitaan tayo, hindi kasasad tayo. Revelation, kita tayo ti Revelation chapter 14 verse 9 to 11. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay. Next. At paiinumin ng Diyos ng purong alak ang kanyang puot na ibinuhos sa upa ng kanyang galit. Pahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So kung titignan natin, iyan ang mangyayari. So ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpa-inject ng microchip, ito yung tinatawag na unforgivable. Unforgivable. Bakit? Kasi walang kapatawaran yun. Natatakan ka na. Kapag nagpa-inject ka, kasi pagdating ng panahon, gustuhin mo man o hindi, sa hirap ng buhay, sabi ko, kailangan mo ng pira, kailangan mo ng pinansyal, kailangan mo ng mga material na bagay. Ilibre yun. Tsak, maarit da ka. Maalada ka. Isungahan lang nga dagiti unbeliever, maging ang mga mananampalataya sa ating Panginoon, makukuha nila. Kasi hindi ka pwedeng magbinta ng iyong ari-arian, hindi ka pwedeng magbinta kung wala kang tatak. Hindi ka rin pwedeng bumili kung wala kang tatak. So kailangan sa pilitan. Pero kung kailangan ng iyong pananampalataya na ipaglaban mo, sa how many years? 3.5 years. Taon ang bibilangin mo eh. 3.5 years na talagang ipaglaban mo yan. Pero dapat ngayon pa lang ihahanda mo na ang iyong sarili. Ihahanda mo na ang iyong sarili. Kasi may doktrina na 3 bagay na pinanghahawakan ng mga full gospel. May naniniwala sa free tribulation at may naniniwala sa mid-tribulation. Mayroon din naniniwala sa post-tribulation. Ito yung doktrina sa rapture na pagdating ng ating Panginoon. So ang dami. 3 pagpipilian. 3 pagpipilian. Kung papag-aralan mo, pag sa free tribulation, dapat dumating na ang ating Panginoon. Kasi nasa free na tayo eh. Papasok na sa post-tribulation. Pero, bago ka papasok doon, kahirapan yun eh. Kahirapan. So, nasa gitna.
mid-tribulation. Ang alam ko na talaga sa mid-tribulation, i-exit ng Diyos ang mga mananampalataya. Yung mga talagang totoo may Kristo sa buhay. Sa gitna kasi ayaw niya na maghirap ang mga mananampalataya sa Kanya. So nasa mid-tribulation tayo. So nalalapit na. Palapit na. Ilang taon na lang. So kailangan maghanda ang bawat isa. Kasi kailangan natin na talagang ihanda ang ating sarili. Tingnan nga natin sa Psalms, chapter 75, verse 8. At si Yahweh na Diyos ay may kupang hawak, sariwat, matapang yaong lamang alak. Ipauubaya niya ito, tunggain ang taong masama hanggang sa ubusin. Api nga ta. Nga agdaday ta. Ngamin, isuday ta ti piburit dagiti managbasol. Isu nga, itipan na kay salakan, choices, panagpili. No kayat mo, iti may salakan, kaya nang sawin, han ka nga garamid. Huwag kang gumawa sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Pero, kung ayaw mong maligtas, gawin mo lahat ng gustuhin mo sa ibabaw ng mundo ito. Nasa sa iyo ang magpili. So, sabi, choices talaga ang kaligtasan. So, ang daming mga tao na bumabagsak hanggang ngayon. Buhay pa sila, pero ang kaluluwa nila nandun na naitapon na sa naglalagablab na apoy. Naghihirap na sila spiritually. Ang daming mga tao sagana sa buhay, pero ang kanilang kaluluwa nandun na naghihirap. Bakit? Kasi choices nila maging mayaman. Choices nila gumawa lahat ng bagay. Pero pag sabihin mo spiritual, sabihin mong salita ng Diyos, babaliwalain ka. Hindi ka papansinin. Bakit? Kasi yun ang gusto nila. Choices nila yun. Kala nila tama yung ginagawa nila, pero hindi nila alam na nandun na pala. Naghihirap na sa impyerno ang kanilang buhay. Revelation chapter 18, verse 6. Sabi niya, gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kupa, ang inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa iba. Anong ibig sabihin nito? Bakit ganito ang kanyang sinabi? Di ba sinabi niya kanina, ibinigay niya ang hatol sa atin. Ibinigay niya ang hatol sa atin. Kapag ang isang tao na talagang nailihis na ng landas at pinagsabihan mo, hindi ka pinakinggan, sabi niya, magdala ka ng iyong kasama. Pagsabihan nyo,
kapag hindi pa nakinig, pumunta ka. Dalhin mo yung mga diakono at pagsabihan ninyo. Kapag hindi pa nakinig, anong sinabi? Ibigay mo na kay Satanas. Ibigay mo na kay Satanas. Kasi choices niya yun eh. So kapag ang mananampalataya ay hindi nakikinig, wala ka nang tungkulin doon. Diyos nang bahala doon. Diyos na ang gagawa nun. Hallelujah. Glory to God. Kaya dito, grabe yung nangyayari sa ngayon. Tingnan pa natin sa Revelation chapter 20 verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtatapunan din sa halimaw at sa huwad na propita. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So, ipagpakita ti Dios nga dagitoy halaeng nga mangmangeg tayo, halaeng nga sausaw, ngem talaga nga nakalaad ti sao ti Apo iti Biblia. Nga no mamati ka ti Biblia, haan nga ang angaw jay langit, haan nga ang angaw jay impyerno. Ket kunana nga isu ti pangi puruwakan da iti diablo amin nga aramid ti kinadakes kunana itapwak da amin di jay. So narigat haan nga basta-basta sumay nga nagrigat ti agserbi ti Apo tanaga dumabawal ket tilubong awan ti bawal duming mabalin namin adumat dagiti organisasyon nga kasjay mabalin namin isu nga narigat iti agserbi iti Apo ngem no tipilyem ket agserbi ti Apo tipilyem ket may salakan haan nga narigat laeng no adu nga rason tanalawa kunada ibakrang nga pangkalapkapan ti rason. Isu nga ti diablo aramiden na aminan nga paraan tatta mangted ti adu nga dahilan kadagiti tattao namati man saan man nga namati adu nga rasunen tatta ti ited ti diablo tapno iti kasta saan ka nga may salakan nga uray kadagiti bagbagaten nga namati every Sunday at dada kadagiti churches ngem ti panakay salakan question mark apay ngamin choices ato dagiti rason isu nga kitaen ngem no kayat mo nga talaga ti may salakan kailangan isagana mo day tabiyag mo tanganin sakbay nga adting nga dayta nga 7 years tribulation magudwati 3.5 years kailangan nakasagana ka tahan na kayat nga agrigat ka tahan na nga kayat nga kamaten da ka dagiti antikristo apay kayat mo tigas jay kamaten da aglumlumeng ka dila paglumlumengan no awan titatak mo ngem no aga tatak mo malaya ka ngem no awan tatak mo kamakita damot eh ang muda tawans nga simreken iti dayta nga 3.5 years great tribulation
talaga agparangen dayay 666. Makitan no dinno nakayinjikan nakin ka no ditoy muging agparangitan. Ngem tatta hangpay agparang dayjay. Ta microchip dayta. Agparang no kita enda DJ machine. Makita da nga talaga nga 666. Isu nga grabe tatta adalan nga nalaing ni Bill Gates. No kasano ti pamayan na. Tangamin no makita da nga 666 nga dagos. Ay adu da nga maya ngem injik da ti pangalilaw da kwarta. Ket halaeng nga dagiti haan nga namati, uray pa'y kadagiti namati, lalo na kadagiti marigrigat nga awan Kristo ti puso na. Sunggaban na dayta. Isunga kitaan tayo. Ibaga tayo, dagiti miyembro ti pamilya tayo, nga kailangan agserbidan iti Apo. Ta kailanganen nga isagananan iti biyag na iti Apo. Kitang tayo mampay. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. So daytay iti mangyari kin ka. Nga ure agrigrigat ka ditoy ngem inton dumten ka je pagarian ti Dios ti Apo kunana ragsak kental na ti madakin ka. Ragsak kental na iti madakin ka. Isu nga kita tayo. Sumya na tayo di Revelation chapter 14 verse 11. Una na, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa limaw at sa kanyang larawan at ang mga nakatakan ng kanyang pangalan. Alay nga, dijay literal nga halimaw. Uray pa'y dijay litrato na. So, anin dagitoy, kunana, maparigat da amin. Pahihirapan lahat ng mga ito doon sa nag-aalab na apoy. Kitang tayo man pa DJ Isaiah chapter 34 verse 8 to 10. Sapagkat si Yahweh ay may nakatakdang araw ng paghihigante, 1 taon ng paghihigante, alang-alang sa Sayon. Ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran at magiging asupri ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Daytay ti mangyari iti daytoy nga lubong. So hamo nga ang baling ni baga nga agyan kati uiba, agyan kati unod kidaga. Ngem dayta ti mangyari inton ibukbuk ti Apo ti pungtot na ditoy lubong. Isu nga iiksit ti Apo dagiti anak na tanang nga kayat nga
agrigat da. Ano na kayat nga agrigat da? Iso nga iisip na. Ida. Araw at gabi hindi ito mamamatay at patuloy na papailan lang ang usok habang panahoy, hindi ito mapapakinabangan at wala nang daraan doon kahit kailan. So grabe, iti mapasamak. Iso nga kailangan nga hangkan nga gayayang iti pamatikan pa nagserving ti Apo. Okay, Revelation 16 verse 2. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. So, dagiti makikita, dagiti discerner. At nagkaroon ng mahapde at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. So, dahil ti mangyari, inton may iksit dagiti na mati kini Apo Dios ket ibukbuken ti Apo. Utusan na dagiti anghel na nga nakatuka kadagiti aday dunda nga mangkok. Ket pinsala ited na kadagiti amin nga mabati dito irabaw ti daga. So nga nung kayat mo ti mabati dito irabaw ti daga at kanyang ti desisyon. At kanyang iti desisyon. Isu nga nariga. Revelation 8:7. Second to the last. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpita at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay lahat ng sariwang damo. So talaga nga ibukbuk na. Kat nang nangyarin pauna, nangyarin mano nga bansa, itikas jay nga pasama kan, di ba? Pauna dagi dyan. Ngam awam pa talaga nga panakay bukbuk. Amin nga mapaspasamag tiday tingalubog nakalaad ti revelasyon. Nakalaad ti revelasyon. Isu nga nga balinte agang angawon ti pamati maging seryoso kan. Iti panamatin ti Apo ited mo ti biag mo kinkwana. Nga kailangan nga di panamatin ti Apo nakapokus kan kinkwana. Okay, last, Exodus chapter 9, verse 9 to 11. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong ito at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatagtag ng mga pigsang nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Paraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natagtag nga ng mga pigsang nagnanaknak ang mga tao, mga hayop sa buong ito. So, dahito'y itinangyari. DJ ito. Kat, no kasano, itinaaranid ide. Simpo ni Moises, kas jaymat ti mapasamak ita. Intun dumteng day tangal daw, nga talagang nga
inlaad iti Apo para kadagiti tattao kas tanto ti mapasamak. Ket nangyari adun dagiti paspasamak ken kanem nga linged kanya tayo. Isu nga tatta agpili ka papasok na tayo sa mid-tribulation. Papasok na. Kunting panahon na lang ang mangyayari. Hindi natin alam. Anong taon na ngayon? 2025. Hindi natin alam. Kasi 7 years eh. 7 years. So, pahirap na ng pahirap ang kalagayan ng mundo. Kaya nga sabi niya, redeeming the time because the days are evil. Sa baba niya, sabi niya, bigyan mo, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang kaaway sa iyong puso. So, ang ating pananampalataya, kailangan gawin natin yung karapat-dapat. Gawin natin yung para sa Diyos. Ibuhos na natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Na huwag na tayong maglaro sa pananampalataya. Meron yung sinabi niya na manampalataya ka na parating na ang Diyos at gumawa ka na parang matagal pa. So kung titignan natin, gawin natin yung nararapat para sa Diyos at gawin din natin yung para sa atin physically. So, grabing kalagayan sa ngayon. So nakapasok na tayo sa Great Tribulation. Nasa 3.5 years peace na tayo. At papasok na, parating na, napapasok tayo sa Great Tribulation, mark of the beast. So, tingnan mo ngayon, baka hindi ka pa handa. How many years na nanampalataya ka sa ating Panginoon, baka na mayroon pang nakatagong kasalanan. Ngayon, ang oras ng iyong kaligtasan. Ngayon ang oras na iayos mo ang iyong sarili. Ang bawat isa sa atin, namumuhay tayo sa ibabaw ng mundong ito, mayroong pagkakamali. Pero, kailangan oras-oras, minuto, ihahanda mo ang iyong sarili. Kailangan lagi kang humingi ng tawad sa Diyos. Totoo nga, namumuhay tayo, marami tayong pagkukulang. Pero kailangan tignan mo lagi, mag-focus ka sa Kanya. Mag-focus ka. Kaya nga sabi niya sa Hebreo 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So tayong lahat ay tumayo.